mga kapatid, nakikita nyo ho ba kung paano ho nila i-pin down itong Sergeant of Arms ng Senado? Sino ho mga taong nambabastos ho dyan sa loob ng Senado? Walang iba ho mga kapatid kundi ang NBI o sino namumuno mga kapatid? Si Melvin Matibag. Diyan makikita naman ho natin mga kapatid kung paano ho nila puwersain na itong si Sergeant of Arms. Mantangin po ninyo, nagagawa ho nila yan. Kaya ho nilang bastusin yung mga kapwa ho nila nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Diba? Diyan ho yung napakahirap na sitwasyon ngayon kasi nakikita naman na ho natin. Dito ho kasi yung pinakapunot dulo ng lahat mga kapatid kasi mismo si Senator Alan Cayetano mga kapatid, aminado na ho na eto nga hong si School Bukol, alam nyo na, si Itbulaga mga kapatid, siya daw ho ang mismo nagpapasok sa mga NBI para ho arestuhin. Ito ang si Senator Bato de la Rosa. Kaya ito mga kapatid, pati si Manang Aimee nagsalita na rin ho sa ginagawang pambabalahura ng NBI ng administrasyong ng kanyang kapatid mga kapatid dito ho sa ating bansa. Mantakin po ninyo sa loob ng Senado, gumawa ho ng kabalbalan ng NBI. Hindi na ho natin sila mapipigilan kung patuloy ho nila tayong lalapas tanganin katulad ho ng ginawa kay former President Duterte. Kaya oras na makita na naman ho nila si Senator Bato, panigurado at panigurado mga kapatid, dadamputin ho nila. Kaya kapatid, tuloy ho natin ito, tignan ho natin kung paano ho binastos mismo dyan sa loob ng Senado. Nakita niya naman ho natin mga kapatid na mismong sila na nga ho nagsasabi na hindi naman daw lalaban. Siyempre ho, yan ho yung kanilang trabaho dyan na bantayan na bawal magpapasok kung ano yung inutos ho sa kanila na nakakataas dyan sa Senado. Sinabi ho kasi ni Sen Alan mga kapatid na siyempre kailangan meron tayong sariling jurisdiction. Hindi naman pwedeng basta-basta damputin ho ng NBI itong si Senator Bato at ipatapon din ho sa ICC kasi meron ho mga haka-haka na gagawin din ho yung ginawa sa kanya kay Pangulong Duterte kung paano ho siya bumaba sa airport. Paglabas naman nitong si Senator Bato, agad din ho daw ililipad dito. Siyempre mga kapatid, kahit naman tayo mga ordinaryong Pilipino na nag-iisip ng tama, uunahin mo rin pa rin yung sarili mo. Kaya naman tama itong ginawa ni Senator Bato na kahit na papaano, pumaripas muna ho siya. Alam niyo na, isa din ho kasi sa naging susi kung bakit nagkapalitan ng liderato. Kaya tingnan niyo ho, napalitan ho sino? Si School Bukol. Nagkapalitan ho dahil sa pag-attend o alam niyo na, paglabas ho nitong si Senator Bato. Kaya malaking tulong ho talaga. Isa pa mga kapatid, itong mga bilyara, hindi rin ho, alam niyo na, nakakagulat din ho na bakit nagkabaliktaran ho sila. Pumayag ho sila dyan sa pagpapalitan ng liderato. Ito si Mark Villar at ang kanyang kapatid na si Camille Villar. Kaya mga dita, nakakapagtaka ho talaga na baka sila rin mismo yung nakakarinig ng kabalbalan nito si Soto. Kaya mga dita, rektap, tuloy pa rin ho tayo dito. Susunod ho natin itong naging pahinga ni Manang Aimee kasi nakausap niya ho yung Sergeant of Arms na binastos nga ho, yung pinindown. Di ba? Ganyan ho katindi ang NBI ngayon. Sila ho yung kasunod ni Torre. Tsaka mga kapatid, napapansin naman na ho na talaga natin na silent martial law na ho talaga. Kita naman ho natin mga kapatid na wala na hong malay. Ayun kitang-kita naman mga kapatid, wala na hong malay. Ganyan ho talaga binastos ng NBI. Yung pamumuno ni Matibag, wala hong karapatan na gawin ho nila yan. Lalo ginagawa lamang ho niya ang kanyang trabaho.
Di ba? Kausap ko kanina. Sinasabi ko kanina sa bayan. Uy, dahan-dahan! Magkakamit tayo rito. Magkakamit tayo rito. Isipin nyo yan mga kapdita, nakaposas na yung likod nyo, yung kamay nyo sa likod. Pero tignan nyo, paano ho nila itrato. Hindi ho na tinatrato ng tao, binababoy ho nila. Di ba? Ganyan ho kawalang hiya yung NBI. Kaya kung tayo mga milyon-milyon Pilipino, pagpapatuloy ho nating magpaapi tayo sa mga katulad ho ng mga makakapangyarihan dyan sa gobyerno, wala ho tayong magagawa. Walang mangyari, kaya ito mga kapdita, pinakahihintay lang ho natin yan 2020 presidential election. Yung pag-upo ng another Duterte. Yun lamang yung pinakahintay natin. Raktanaw tayo dito sa video naman ni Manang Aimee mga kapdite, kung saan nagsalita na rin ho siya patungkol nga sa pambabastos dyan sa loob ng Senado netong mismong mga NBI. At tatanggalin na muna ho natin ito si School Bukol mga kapdite para medyo malaki ho yung ating video. Hinarang ng security ng Senate kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin. Ay, naku. Ano ba naman? Ginagawa mo ng trabaho mo. Grabe naman siya. Ano, sinunto ka talaga? Lahat pwede yung sinuntok, dinaganan. Sinuntok, dinaganan? Hindi ko. Eh, anong ginagawa mo? Di ba, pinagbabawalan mo lang na pumasok doon? Hindi ma'am, sinasala ko na din ng palabas kasi advice po sa amin yung huwag mo nang palabasin yung mga walang QR code, Siyempre. so ang pinapalabas lang ko na yung mga empleyado po ng building po. Eh, bakit nila linakdown ang Senate? Kanino ang Senate? Kanila na? NBI took over the Senate? No ma'am, bali upon instruction kanina noon, so kanina pa lockdown ma'am. So nung palabas na ma'am, sinasala namin yung lalabas po para ma-hold po yung mga kung sino po yung Ang lakas ng tama. Ang ginawa dito, sino to? lahat po. Tubuhan eh. Pati dito, nag-black and blue ka na oh. Ano, nag-black and blue ka na umot dyan. Ang biskay kabila. Kabila din ako. Ayan. Ano ba? Sinaktan ka Binuhat talaga. mo ko pagpasok ng pick-up po. Ha? Binuhat ko din ako. Hanggang sa pick-up nila? Saan ka dadalhin? Hindi ko rin alam. Inaraw ko po yung Tingin nyo ho ba mga kapdit na kung wala ho nakakuha o alam nyo na camera na nakabukas diyan sa mga panahong iyon, nakita nyo na ho na rin naman ho natin na sumigaw ho itong si, alam nyo na yung security ho ng Senado na may pamilya rin ho ako. Ibig sabihin mga kapdit, alam nyo na rin ho yung kararatan ng kanyang buhay. Kasi sigurado ho mga kapdit, patatahimikin ho nila yan. O ano ba, kung hindi patatahimikin mga kapdit, ilalockdown ho nila yan dyan mismo sa loob ng NBI. Ganyan ho kakakapal ang pagmumukha ng mga taong yan. yung katawa ko doon sa may pintuan po. May pinto. Hanggang nakita ko si One of our lawyers, ma'am, na nakita ko si Atty. Bahmod. Sabi ko, huwag niya ko iwan. Sorry. Baka walang gyari itong NBI na to. just to go next. So you're taking down this testimony. Sorry, Yes, I'm confused. Yeah, so ikaw pa rin yung kuwan. So ready naman ma'am yung convoy namin. Just verification. Kaya ko doon ng CCTV yung kung saan po Hindi, pero maliban doon, yung sakit mo, yung tama sa'yo, hindi naman tama yun na nakakaligtas sila na. commotion na ko doon sa lobby ma'am. Tinula ko pa pabalibag po doon sa may roll after. Then, after naman, pilit nilang binabali yung risk ko, kaya daming Yeah, kailangan po, ganos ka dyan eh. pilit nilang tinitwist mo para mapusasan po. Pero, gumunod po ako pati may classes nung natanggal ko. So, buti na lang po nakahawak ako dun sa railings po nung tatay ko sa may roll-up. Door ko ng baka. Nung hindi ko, nawalan na po ako ng balance po. Pumalo na po ako dun sa may hagdanan ng roll-up door po. Sinakay ka sa, may sakay ka sa road. Isakay po nila ako sa sasakyan. Inipit lang doon yung katawan niya sa
pinto So, ito po yung pintuan na nakadalon na po yung kamay, yung paa ko sa swinging na may sara. Buti na lang nakatakas po ako kasi iba na mo man magsalita yung driver ko eh. Nilumura na ako tapos lahat ng pwede niyang gawin sa akin, pwede niyang gawin sa loob eh. Buti na lang yung passenger. NBI ba talaga yan? Ang kapal yan. Medyo kalma. Pero nakaalis daw. Nakatakas daw yung mga NBI na so-called, na agent. Pero nagdala na. Pero ma-identify. Bali yung call po. Basta na-identify ko lang po Takbuhan daw eh. mahabang buhok na nakasalamin po. Agent na mahabang buhok? Eh, hindi ko alam kung agent siya. Agent ba talaga yun? Tapos, isa rin po yung medyo mataas po yung position na laging naka-gel po baba. Magaling po Sino si Mel? Matibag? Eh kung naka-gel, si Mel Matibag may salamin? Hindi po. Yung Iba kayo? nakipagsak po yung... Nasa presyon ka ba? Meron po ako. Meron? So, chinek mo na? Kasi elevated pa ng konti medyo agitated Kaya pa siya. nga. We'll just check later. Ayun nga mga kapatid, sa naging pahayag itong Sergeant of Arms ng Senado, mga kapatid, talagang nakakaawa naman ho. Kung hindi ho talaga nakuhaan ng litrato, ng video, lahat-lahat mga kapatid, panigurado, pati mismo ho siya, dinampot na ng NBI. Kaya mga kapatid, itong pag-amin nitong si Senator Alan, Senator Amy na alam nyo na nga, si Soto ang dahilan kung bakit pumasok yung mga NBI, siya pala ho pala ang totoong nag-imbita. Kaya mga kapatid, reakta din ho tayo dito kay Miss Maharlika kung saan pag-uusapan ho natin ang paggagawing kidnap dito kay Senator Bato de la Rosa. Kaya dito, reakta na rin ho tayo dito. Tanong ba sa kanya during interview, ang nakita ko kaya si Senator Bato nasa kabila ng kung nasaan man siya naroroon, ay lumabas siya para magpakita ng suporta, right, kay Inday Sara. Magpakita sa pagpalit o co-data, ang term nilang ginamit, sa kay Soto. Siyempre, once matanggal si Soto, at ito na nga si Cayetano, malakas na ang ating tsansa na hindi magtatagumpay yung political na pag-i-impeach kay Inday Sara, paggawa ng kwento ng mga bangag, dahil alam natin na utos lahat ito ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, itong mga putang inang kaganapan sa Pilipinas habang kayo ay nagugutom. Now, ano nangyari? So nung, hindi ko kasi naumpisahan dahil busy-busy ng alindog ko. So nung naabutan ko doon sa Senate, na si Senator Bato, na sinasabi niyang nakipag-wrestling siya, na nasugatan siya sa kamay dahil pinipilit siya, during that time na nagpo-post tayo, na pinipilit siya ng NBI daw, na nagpakilalang NBI, na dadamputin siya. So nag-asya ng warrant of arrest, wala namang pinakitang warrant of arrest, kaya may posting tayo dyan. So ang ginagawa ni Senator Bato, nakipag-wrestling siya. Okay? God save the Philippines. Mag-rally na kayo sa Pilipinas, sabi ni Hazel Corpus. Correct. So, during that time, hindi ko maintindihan ano nangyari. Basta ang sinabi ni Senator Bato, nakipag-wrestling daw siya dahil pinipigilan siyang umakyat doon sa plenaryo. Alright? Then later on, nalaman natin from parking, okay, from parking garage, doon daw ay marami na mga NBI na nakapaligid sa kanya na walang warrant of arrest. Then later on, nalaman natin na doon si Trillanes. And now, si Trillanes ay nagpakita nga at nagpa-interview itong talawa ng putang inang ito na meron daw siyang hawak na warrant of arrest from the ICC. So dito nyo makikita mga kababayan na talagang sabuatan, ito talagang very bangag yung gagawin ginawa kay Pangulong Duterte, gagawin din talaga kay Senator Bato kasi gusto talagang burahin ang mga allies ng mga Duterte, ang mga Duterte sa mapa ng politika sa Pilipinas para manatili ang mga demonyo, ang mga bangag. Okay? So buti na lang malakas si Senator Bato at nakipag-wrestling siya at nakaakyat siya dun sa sa plenaryo, which is hindi sa batas ay hindi pwedeng mangidnap na lang sila ng ganun-ganun na lang na walang coordination sa Senate, sa Senate President. Feeling ko alam ni Soto yan. May coordination yan. It just so happened na mabilis ang pangyayari, nakatakas si Senator Bato sa kamay ng mga demonyo, ng mga bangag NBI agents,
Utos lahat ito ni Marcos Jr. Itong mga pangyayaring ito ay sinabi ko lahat sa inyo ito, na itutumba lahat tayo, tutumba ang mga Duterte, lahat, PRRD and everything. Ito na lahat, harap-harapan talaga silang nangingidnap. At nalaman natin na may hawak-hawak yung putang inang Trillanes na to na warrant of arrest daw from the ICC. Hindi pa nga natin alam kung totoo yan dahil ang sinasabi ng ICC few days ago, kung natatandaan ninyo, may nirelease na statement ng mga yawa sa ICC na wala daw silang warrant of arrest. So how come na itong putang inang Trillanes, itong jutang ginemis na Trillanes na to, may hawak siya? And bakit siya may hawak? Ano ba siya? Police ba siya? Active ba siya? NBI ba siya? ICC ba siya? Or whatsoever? Wala siyang karapatang pangawakan yung warrant of arrest na yan. But malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, okay, na ito ay nakipag-ugnayan kay Bangag. Alright? Kay Bangag, kay Lisa Tanas, yung Bangag na administrasyon. Di ba, in-expose natin sa inyo na nalaman natin, like, mga ilang araw na ang nakalipas, na ang naganap kay Pangulong Duterte, si Bangag ang mastermind, na sinasabi niya during that meeting, I hope Zaldico will speak up very soon, I hope si Bersamin mag-speak up, na si Bangag Jr. ang nagsabi na, isakay na yan sa eroplano. Isakay na yan sa eroplano. Sinasabi ng transnational officials ni Bersamin during that time, March 11 last year, na hindi natin pwedeng gawin yan dahil labag sa batas yan. Pero sabi ni Bangag, isakay sa eroplano si Pangulong Duterte. And now, nalaman natin, sinasabi ng Jotang Ginemes na Trillanes na ito, na talagang gusto na nilang dukutin si Senator Bato para isakay sa eroplano. May nakaantabay na eroplano. So the same pattern. Kidnapping. At sino ang author nito? Ang author nitong kidnapping ay si Marcos Jr., si Liza Tanas. Babalikan ko po uli. Ang unang pinakidnap ng Bangag administration ay ang 2 minor de edad doon sa Istanbul, sa Turkey, ang pinasabog kong Turkey extraction. And now, ano mangyayari ngayon? So nakikita ko dito, talagang talamak, binababoy na talaga ang Pilipinas. Wala nang batas. Ilang beses na pinaliwanag ng mga magagaling na abogado, katulad ni Harry Roque, katulad nila Attorney Torion, na hindi mo pwedeng isuko ang isang Pilipino sa banyaga na hindi mo dinadaan sa ating local court, sa Korte Suprema. Pero bakit pa rin nangyayari ito? Dahil mga bangag nga ang presidente ninyo, ang nagpapatakbo ng bayan. Dahil sila ay hayop sa kahayop-hayupan, wala na silang pakialam. Kung kaya ni Liza Tanas Marcos, ni Marcos Jr., na magpakidnap ng 2 minor age sa Turkey noong 2022, pagkaupo pa lang nila, kaya nilang magpakidnap sa katauhan ni PRRD at sa katauhan ni Senator Bato at kung sino pa. So nakikita ko dito, I think Senator Bato, dahil nakipag-wrestling siya I think do or die to siya. Ang nakikita ko sa tapang niya, parang patay o buhay ito. At nakakatakot, na magkaroon ng madugong pangyayari dyan sa Pilipinas. But I hope yung mga matitinong military, yung mga kabatch, sinagtala ba siya? Si Senator Bato, 1986. Okay? Nakikita ninyo, mga military kayo. Okay, yung iba sa inyo, naging mataas ang pinaglingkuran nyo sa gobyerno. Sumumpa kayo para sa bayan. Binababoy na ng Marcos Jr. ni Liza Tanas, adik, magnanakaw, yung kaputang inahan ng mga yan. Binababoy na nila ang gobyerno. Wala nang batas sa Pilipinas. Tignan ninyo, inaalaw ni Liza Tanas, ni Bangag, si Trillanes na may bit-bit na ICC warrant of arrest na yan. At hindi naman siya police, hindi naman siya NBI, wala siyang posisyon. Ang reason niya ay kasi sinabi doon Senator Bato sa kanya na pag inaresto daw siya ng ICI, gusto mo sumama ka. Hindi porket sinabi ni Senator Bato yon, it's just like, outburst dahil minsan, nagkapagsalita tayo, pero hindi po pwedeng gawin mo kasi labag sa batas yun. Bakit bibigyan ng kapangyarihan yung butang inang supot na si Trillanes ng hayop na yan na nakasagupa ko yan dito sa Los Angeles noong 2018, duwag yang ikaw Trillanes, puki ng inakang putang inakang bobo ka, duwag ka. Supot ka. Hindi ka nga makadiretso ng tingin sa akin Dapat talaga noon, binasag ko na yung itlog mong hayop ka.
Okay? Kailangan mo pa ng mga nagpoporma-porma ka, ganyan-ganyan. Akala mong hayop ka, mayabang kang putang ina ka. May kalalagyan ka. Matatapos ka din. Who knows? Baka mamaya, tapos ka na. Kasi ako, sa nakikita ko, sa ginawa ni Senator Bato na hindi siya nagpa-restrain sa mga nagsabi na NBI without warrant of arrest. Di ba? Yesterday, nag-announce si isa pang support, si John Vic, na wala pang warrant of arrest ang ICC, chuchu-chuchu, pero maglalabas kami ng supina. Di ba? Ang sabi niya. Ngayon, ito lahat, ito magkakasabwat. Dahil ang mga Rimulya na yan, magkapatid na yan, nakipagsabwatan sila nung kinidnap nila si PRRD. So ang gagawin nila, kay Senator Bato, kikidnapin nila dahil may nakaantabi na ng eroplano. Kanino naman kaya eroplano ang inantay nila? Kaya ako naman, sa assessment ko, sa ginawa ni Senator Bato kanina, nagsugat-sugat siya yung kamay niya dun sa parking dahil nagpupumiglas siya dahil ayaw siyang paakyatin sa plenaryo. I think I'm afraid na magkaroon ng madugong labanan. Kasi kung ako siguro nakikidnapin ako, it's either ikaw o ako. You know what I mean? Alam kong kikidnapin ako, wala akong kalaban-laban. Isakay ako sa eroplano, bago mo ako maisakay sa eroplano, it's either ikaw ang tatapusin ko o ako ang matatapos. Ganun lang yun. It just so happens si PRRD ay senior, old age, frail, mahina na, kaya hindi nakalaban si PRRD sa kanila. You know what I mean? At nakita ni PRRD yung struggle ni Miss Hanelet, ni Kitty during the time ng mga lawyers yung pagigipit. Kaya si PRRD nagpaubaya na lang, wala siyang energy. Hindi siya katulad ni Senator Bato. Ako nakikita ko dito, baka ito ang maging hudyat, whether good or bad, baka matapos na si Bangag. Kasi, syempre, yung mga military na mga kasama ni Senator Bato na naglingkod sa bayan in the past, nakikita nyo naman yan, mga sir, mga ma'am. Papayagan nyo na lang ba na broad daylight na sa pamamagitan ni Trillanes na dati ding militaring ulol na pinaka-bitter, pinaka-gago sa lahat ng gago sa mundong ito, kasama na si Bangag, ay gagamitin ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas na mag-aaktong taga-ICC at siya ang may bitbit. Kaya yung mga putang inang sa ICC, dapat managot talaga sila dahil sila ay nakipagsabwatan kay Marcos Jr. para kidnapin si Bangag. Ito, may post pa na si Attorney Torion, abogado, isa sa mga abogado ni Senator Bato. Pilipinas, meron kaming intelligence report na natanggap na may naka-standby daw na aircraft para dukutin na si Senator Bato de la Rosa. Huwag naman sana, idaan siya dapat sa proseso ng ating bansa. Dapat masunod pa rin ang 1987 Constitution natin at mga batas. Sabi pa niya, 23 minutes ago, why would a Filipino civilian, exactly my point, have a copy and ICC warrant of arrest? Tapos siya na mudakop of incumbent senator, nang lupad na mga balaod sa Pilipinas, okay? Lumipad na ang batas, tama ba? Balaod is the Constitution, di ba? So, nakita ninyo, harap-harapan ng binababoy kayo. Kung si Senator Bato, si Pangulong Duterte, ay harap-harapang kinikidnap, pinapakidnap sa utos ni Marcos Jr., sa utos ni Liza Tanas, dahil takot na takot sila sa 2028 election. Sabi ko, baka walang magaganap na 2028 election. Kaya kayong mga nagmamahal sa taong bayan na naaapektuhan sa pambababoy ng Bangag administration, you have to get out. Lumabas kayo ng bahay ninyo at kayo ay manindigan, ipakita ninyo na hindi nyo papayagan na ang isang Pilipino ay kikidnapin na naman nila. Di ba? Ito yon, ganito kababoy si Liza Tanas Marcos. Ako nga, 4 na kaso dito, ginastosan nila ng multi-million pesos. Galing yan sa pera ng bayan ni Liza Tanas, ang putang inang yan, para ako ay kasuhan. Dahil inamin mismo, okay, nang unang nagkaso sa akin na inutusan siya ni Liza Tanas na siya ay kasuhan ako at si Liza Tanas magbabayad dahil wala namang capacity yung nagkakaso sa akin.
Then pangalawa na nagkaso sa akin, umamin din, okay, na si Langka at si Lisa Tanas ang nag-utos para ako ay kasuhan. Ako to ha, hindi ako senador. Wala akong power. Diba? Wala akong power, boses lang. How much more si Senator Bato, si Inday Sara, mga Duterte, ang lahat ng mga kalyado dyan sa Pilipinas dahil sila ay threat, diba, sa darating na eleksyon. O threat sila sa pananatili ng mga bangag. So, eto ngayon, mga kababayan, sabi nga ni Nicole Onista, ngayon na, okay? Tama na, wag na nating hayaan ang isang Pilipino na dalhin muli sa ICC ang isang Senator Bato. Exactly. Nakita ninyo? So, hindi natin papayagan na mangingidnap sila ulit. So, nakikita ko, naka-total lockdown na lang. Parang binaba na yung grill, ba tawag doon? Yung bakal doon sa parang gate. Ano, basta whatever, anong tawag dyan. Na trangkahan ba? Trangka doon sa Senado na hindi pwedeng papasukin, you know, ang kahit sino man na gustong magdampot kay Senator Bato. So kung ako kay Senator Bato, dalawa lang. Ako to ha, kung nasa posisyon ako ni Senator Bato, gagawin ko, uutusan ko yung aking mga abogado na gawin ang paraan na idulog sa Supreme Court hanggat walang desisyon ng Korte Suprema na na siya ay hindi dapat hindi siya dapat makidnap ng ICC, hindi ako lalabas sa Senado. Hindi ako lalabas. Ang dami mo namang kaibigan, Senator Bato, marami ka namang supporters, magpadala ka na lang dyan ng pagkain. So, ako dalawa lang. Or, ilalabas ko yung tapang ko, do or die sa labas kami. Hamunin ko si Trillanes. Total, binababoy niya ako, ilabas mo. Diba? Dito tayo, mag-sparring tayong dalawa. Dalawa lang yan. It's either you stay or makipaggurguran ka. Dalawa lang ang nakikita ko. But, today, historically, nakita natin na matapang si Senator Bato. Hindi natin nakita yung actual, pero the fact na nakaligtas siya sa kamay ng pagkuyog sa kanya doon, hindi lang natin visualize dahil hindi pa niya nakikwento kung ilang tao ba ang yumakap sa kanya, humarang sa kanya para, ano tawag dito? Para siya ay kidnapin, di ba? We don't know yet. But, sinabi ni Trillanes, tinanong siya ng reporter, sabi kay Trillanes, nandoon ka ba nung nire-restrain si Bato? Ang sabi niya, wala, nagsinungaling. Pero sabi ni Senator Bato, nakita niya si Trillanes. Ang sabi ni Trillanes, kung nandoon na siya, ginapos na daw niya. Nakita niyo yung mga testamento, ay mga statement ni Trillanes, kung nandoon na daw siya, ginapos na daw niya. Labag yan sa batas na manggagapos ka. Ilan kaya ang ginapos ni Trillanes? O behind the scene, ilan kaya ang pinatay ni Trillanes nung siya ay nasa military, nung siya ay senador, nung siya ay posisyon? Kasi broad daylight sa media, sinabi niya na kung nandoon daw siya, igagapos na si Senator Bato. Kung ako sasabihan mo, kung ako si Senator Bato, igagapos mo ako, it's either ikaw ang mamatay o ako ang mamatay ngayong moment na to. Ganun lang yun. Kaya mananagot to mga putang inang to. Mananagot sila sa batas. Bakit daw tinulungan ng Senate Security? Sabi ni Velin, isang tanong yan doon. Nakipagsabuatan nga. 'Di ba? Kasi during that time, hindi nila alam na may impeach si Soto. So ang nakikita ko dito, ang nakikita natin sa bolang kristal, analysis lang naman to, assessment lang natin sa pangyayari. So itong si Tito Soto, alam niya na, okay? Alam niya na darating itong Trillanes, alam niya na darating itong NBI, 'di ba? Kaya nandoon yun eh. Kasi in the first place, kung hindi nila inalaw yun, nakita na may mga camera yan eh, may mga CCTV dyan eh. 'Di ba? Yung mga gwardiya o magre-report, o sir, sa Sergeant at Arms, sir, may mga NBI dito, ganito, ganyan. Ano bang gagawin natin dito? Kung sila ay nasa tamang proseso, ang si Tito Soto at ang mga kasabot niya, kung sinusunod nila yung batas, kasi hodang galit sila kay Bato, o ayaw nila kay Bato, o gusto, whatever, ang sasabihin nila, susunod sila dun sa batas o sa balaod na sasabihin, oy, NBI o ICC o whoever, hindi kayo pwede dito.
Pero yun ang intention nila kasi vicinity yun, vicinity. Yeah, property ng Senate, ng Senado, yung garahe. So dapat off limits, okay? Off limits yan off limits na yung mga bangag, NBI bangag agents o bangag NBI agents, off limits sila dyan. So, ang nakikita natin, nakipagsabuatan yung sergeant at arms na makapasok. Kaya nga sabi ni Senator Bato, Sir, sabi niya, si Soto yung ina-address niya o si Cayetano na ba yun? Na kung ako ang sergeant at arms at ikaw ay gusto nilang kunyari dukutin or saktan or something, hindi ko papayagan na sila ay mapasok ka dito. O mapasok ka or masaktan ka or ay poprotektahan kita. Yun ang tamang punto ni Senator Bato. Bakit inallow ng sergeant at arms na makapasok sa loob ng Senado? Well, malinaw pa sa sikat ng araw na nagsabuatan si Soto, si sergeant at arms at tong NBI at saka si Trillanes. Kaya nga, good thing, saludo ako sa iyo ngayon, Senator Bato. Dahil sa ginawa mo, na nirisk mo na ngayon dahil pwede ka naman magtago. But I know kung bakit siya. I mean, I know dahil may nagsabi sa akin or what. Just being you na nag-present ka dyan, na nagpumilit ka, nagpumiglas ka sa NBI, na pinesent mo yung sarili mo para bumoto na matanggal si Soto, ibig sabihin yan, gusto mong bumoto, gusto mong ma-secure na mapalitan ang Senate President para ma-secure natin na hindi nila mapapa-impeach si Inday Sara. 13 votes. Okay? Kailangan lang natin ng 9 na huwag pumayag sa impeachment. At this time, malinaw pa sa sikat ng araw ang ating numero. Kaya nga yung sinasabing forthwith na sinasabi ni Tito Soto Miles, di ba? Na pag-endorse daw sa kanila ng articles of impeachment from the Maleta Congresistas ay aaksyonan nila agad. But this time, talagang I think God is good dahil napatanggal itong si Tito Soto, nasipa siya. So, ang mga bumoto, 'di ba, kay 13, 9 and to abstain, I think si Zubiri nag-abstain. So, independent na siya, walang paninindigan. So, yung bumoto na ma-retain as Senate President, itong si Soto, yung mga makakaliwang grupo. Alright? So, huwag natin silang bagitin. Basta makakaliwang grupo. Ang importante dito, mga kababayan, ay meron na tayong bilang. Okay? Majority na 13. Okay? Na pwedeng wag pumayag na ma-impeach si Inday Sara. Yan ang good news. And another good news, yun nga, si Senator Bato ay pinakita niya yung tapang niya. Kaya nga, sabi ko nga sana yung kanyang mga kabatch dyan sa Sinagtala, manindigan kayo. Not only for Senator Bato, pero para sa bayan, para sa konstitusyon na binababoy na ng boto mesa, ng kawatan, ng kidnapper, ng adik na si Marcos Jr. Putang ina ka, Bongbong Marcos, mamatay ka na sanang hayop sa kaka-adik mo. Demonyo ka, binababoy mo ang taong bayan, binababoy mo lahat. Hindi ka marunong lumaban ng patas, palibasa, adik ka, yung asawa mong demonyo sa pinakademonyo. Yaan lahat. Ang ginagawa nyo, pagbabayaran nyo lahat. Yung adik mong anak, lahat kayong hayop kayo na lumalamon sa kabanang bayan, may kalalagyan kayo, magbabayaran nyo lahat sa kahit anong paraan. Yang pambababoy nyo sa Pilipino, pambababoy nyo, pagnanakaw ninyo, gutom ang bayan, panggigipit nyo sa vloggers, panggigipit nyo sa mga nagsusuporta sa mga Duterte, panggigipit nyo sa akin, panggigipit nyo kay Harry Roque, panggigipit nyo lahat sa aming hayop kayo. Magbabayad kayong lahat. File impeachment, Marcos, no. Wala, di ba? Inano na nila yung impeachment. Once lang pwede magpala ng impeachment. So, pwede na lang talaga mamatay na si Marcos Jr. ng tuluyan dahil mismo naman, umamin naman siyang malala na demonyo ka. Ferdinand Marcos Jr., isa kang pinakademonyo. Ikaw nilagpasan mo si Satanas kasama ang asawa mo, ang mga anak mo. Kakarmahin kayong lahat. Aaratayin kayong lahat. Tandaan nyo yan.
Mga hayop kayo. Lahat ninakaw nyo na. Araw-araw, pinagnanakawan nyo ang bayan. Ako, 2022 pa lang, nag-aklas na, inilabas ko na ang kababuyan ng Bangag Junior. Kaya yung kaputahang expose ng ano nila? Channel nila? Ano ba sinabi ko kanina? Patay gutom. Okay? Patay gutom, Maharlika not Maharlika. Patay gutom, Maleta Network. Okay? Patay gutom, Maleta Network. Yung mga pasabog mo. Okay? Mga pasabog nyo, isang kajotahan. Okay? Yan pa pag-uusapan natin. Hindi ko pinanood. Okay? Pinorward ko lang. Actually, pinanood ko lang yung tinignan ko may pasabog. Yung mga pinalabas ninyo na sinasabi ninyo about the Romualdez na takot kayo worth 350 million. Mga ulul. Lahat kayo na nag-isip niyan. Isang kabobohan. Dahil yung binabasa ng host ninyong gagagaga na nag-iyak-iyak na nahuli si Mabanta sa mga drama-drama ninyo. Alright? Lahat yon halos in-expose ko, in-expose ni Barzaga, in-expose ni Ungab, in-expose ni PRRD, in-expose ni Vic Rodriguez, in-expose ni Leviste, in-expose naming lahat. Putang ina nyo, gamitin nyo naman yung utak nyo, hindi kayo nagbabasa. Yung hero-hero na yung ang arte-arte, patay gutom kayo. And you know what kung bakit kayo patay gutom? 600,000, nag-700,000 yata sila ng followers sa panggagago nila dahil sa mga Duterte supporters. Pati yan follow ni mga ulol na yan. Bakit kayo patay gutom? Hindi naman kayo makakalamon dyan sa 600,000 followers na yan. Yung ganyang klase ng vlogging, hindi kayo, kung maghati-hati kayo sa kita ng Facebook, hindi kayo mabubuhay. So patay gutom kayo kasi you ask money. Kasi si Mabanta, di ba? Naghingi ng pera yan yun kasi ang trabaho niya eh. Drama-drama, i-promote ka, babayaran mo yung serbisyo niya, ganyan-ganyan. 12 million, excuse me, sikat ka ba? Sumikat ka lang ngayon dahil sa extortion mo. Di ba? Tangina ninyo, mga patay gutom yan, follow na yung patay gutom network na yan. Dahil ginago lang kayo. Sabi nga ng mga nag-comment dito, Miss Marlica, yung 1 hour and 30 minutes ko sinayang. Kaya nga, sinayang na hindi na raw maibabalik. Anong ba ito? AI yung mga sabi nga ni Maui, maganda yung pagkaano ni Maui na, magastos daw yung bibili ka ng credits ng AI, ganyan-ganyan. I don't know, I don't do AI na ganyan ano tawag dyan, intense. Di ba? Hindi ko nga alam kung ano mga program ang pwede kong gamitin dahil unang-una wala akong tiyaga sa ganyan-ganyan. So, ganun pa man, yung in-expose nila, it's not, sabi, pasabog, ano yun? Watusi? Or baka singa nga lang, sipon nga lang eh. Wala. Kasi yung mga in-expose nila, sabi ko, it's like new style presentation, but it is a cinematic vlog. The drama, yung boses parang i-modulate, na parang akala mo matalino, pero binabasa na isang kaputang inahan yon, mga gago. Diba? Ngayon, naka-gain sila ng views. Then after that, i-unfollow nyo na kasi binababoy kayo. Ginagamit lang ang mga supporters ni Pangulong Duterte. Okay, nila Inday Sara para maka-gain kayo ng views. Inang pa English, nagbabasa. Mag-deliver ka ng straight English, walang ano. Sige nga, tapos alamin mo lahat yung ano na yan. Yung 90 minutes na pinresent mo kung magaling ka. It's not even pasabog. It's kadyotahan kasi nungalingan na pasabog, wala naman pasabog. Si Romualdez lang ang tinira ninyo. Si Romualdez, matagal ko nang tinira. Magsimula sa Okada. Bribery, yung mga maleta na yan, ako ang unang nagpasabog niyan. Kaya nga ako nakasuhan eh. Buti na lang, dismiss na. Good, right? So yung mga kaputang ina nyo, may pasabog kayo, binayaran to 350 million, ulul, very Liza Tanas, very bangag yung strategy na yan. Sabi nga na nag-comment, syempre, hindi naman magsasalita si Franco sa tita Liza niya, tsaka sa Tito Bongbong niya. Hoy, Franco, balita ko nagbago ka na. Nagparehab ka na. Bakit ganyan pa rin ang tema mo? Sayang yung anak mo, mag-straight ka ng buhay. Kung gusto mong kumita ng pera sa maayos na paraan. Ngayon, tignan mo, extortion.
drama-drama. Ang question ko nga dyan, eto, diversion? Pero iniisip ko kasi, parang I don't think na kung ako si Franco, hindi ako magpapahuli, susuot ng dilaw, magpapakulong dahil inutusan lang ako ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na ito, magganito ka, kunyari, tirahin natin si Romualdez, ganito, ganyan, i-compile nyo lahat ng mga lumang balita, kaputang inahan yan. Pero pwede, if the price is right. Di ba? Pwedeng ganon. Okay, pwedeng ganon. But again, the issue dito ngayon ay itong impeachment ni Inday Sara, pero nakakita tayo ng silver lining dahil nga sa pag-change of leadership, which is Cayetano now. Ngayon, anong gagawin natin dito? Sabi nga ng iba dyan, dapat mag-people power. Alam mo, dapat hindi na umabot ng 2028 si Bangag. Alam niyo kung bakit? Hindi yan sila titigil. Kung si Senator Bato kaya nila ngayon, papakidnap si PRRD, si Inday Sara baka ipapatay nila. Harap-harapan. Kasi nga, kung patay na si Inday, ano pa gagawin nila? Gagawa na sila ng optics, pagtatakpan nila. So kayo, sa mga nagmamahal kay Inday Sara, you have to do something. Kailangan matanggal na ang mga adik, ang tunay na magnanakaw, ang tunay na kidnapper. Si Lisa Marcos at si Bangag Jr., ulit-ulitin ko, ay nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Okay? Bakit nila kinidnap? Dahil inutusan sila ng kanilang ka-business partner, right? Naalala niyo yung istoryang iyon? Nagpagawa sila ng original passport actually, na ginawa mismo dyan sa DFA, nakipagsabuatan, si Teddy Boy Locsin Jr., kaya naging successful sila na gumawa ng peking passport ng 2 bata para pagdating ng ama doon, si Francis Lloyd Tichua, sa Turkey, ready na nilang kidnapin ang bata. Pero ang original passport ng 2 batang yon ay nasa nanay, which is si Sheena, in-expose ko yan. Hindi na pwede 2 passport. So, para maintindihan nyo, which is 2023 ko pa binlag yun, kung gaano ka-eksperto sa kidnapping ang Bangag Jr. na ito, yung bata na sinasabi ko, malaki na ngayon at ongoing ang kaso, yung kanilang kaso sa Belgium now. Ang passport na sa nanay. Dahil ka-business partner sa mga flood control, yan, dapat imbestigan dahil Inday Sara, yung Francis Lloyd Tichua na yan, pag ikaw naging presidente, nagmamalaki yan na meron na daw siyang, ayan, sumbong ko nga dito ngayon. Okay? Meron na daw siyang inaatasan na tumutulay na kay Inday Sara. Okay? According sa ating source, may inaatasan na siya na tumutulay na sa mga Duterte para pag nag-change of government, change of administration, nakadikit pa rin ito si Francis Lloyd Tichua, pero Francis Lloyd Tichua, hindi kita titigilan hanggat hindi ka na ay expose sa next na administration. At mismo, okay, sigurado ko na yung ex mo, okay, na pinahirapan mo na si Sheena, sigurado akong, tutuluyan ka rin yan. Ngayon, hawak nyo ang bit. Okay, hawak nyo ang maleta. Dahil si Bangag ang nandiyan si Lisa Tanas, pero hindi yan forever, pwedeng bumaliktad. Okay? Kaya mabalik tayo dito sa kidnapping na ito. Kung mahal nyo ang bayan ninyo, kayong mga military, kayong mga nagpapatupad ng batas, nakikita ninyo ang pambababoy ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. sa inyong bayan, ang pangingidnap sa katauhan ni Trillanes at pakipagsabuatan ng ICC, dapat ngayon na ang inyong pagsasalita, ang inyong pagsalita na nadidismaya na kayo sa Bangag administration. Dahil ang people power, sabi nga nang nag-comment, at lagi nating naririnig, ay demokrasya yan. Karapatan ng taong bayan na mag-people power para mapalitan ang isang adik, isang bangag na presidente. Dinivert lang tayo, di ba? May petition yan sa Supreme Court na binibigyan si Bangag na within 10 days, siya ay sumagot sa pinipetisyon na dapat siya ay mag-hair follicle test at makita ng taong bayan kung siya ba ay mamamatay na or mamamatay na. Right? So, dapat walang ibang choice, di ba? Mamamatay na or dapat mamamatay na. Excuse me. So, yan yun, mga kababayan. Kaya nga, ang laban natin ngayon, tignan natin kung may bago, Ano sabi ni Tignan natin.
Sabi ni JBB, sabi niya, people power should do it ASAP, sabi niya. Alright, ngayon, mga kababayan, so for sure, yung iba sa inyo, hindi nyo naman nasayang yung oras nyo dun sa sa mga kaputahang walang kwentang pasabog. Okay? So ang kailangan nating malaman, yung bang ICC na sinasabi ni Trillanes, na hawak niya, na i-forward sa kanya ng ICC. Ito, alam mo, na warrant of arrest kay Senator Bato, ito ba ay gawa sa recto? Katulad ng pinagawa nilang pera sa recto para dun sa mark money kay Mabanta? Di ba? So yun yung yun ang, tignan natin. Yun ang pinakamalaking hamon sa kanila. Kasi mga kidnapper ito eh. Namumuhay kayo sa bansang Pilipinas, sa Pilipinas yung mahal na walang sinusunod na batas ang mga demonyo. Kikidnapin, kita mo sabi ni Remulla, pupuntahan na si Harry Roque, siya mismo ang uhuli. Imagine mo, wala siyang jurisdiction sa Austria, pupunta siya para siya mismong hulihin. Alam mo, ang isda na uhuli sa bunganga. Meaning, ginagawa nila behind the scene na hinuhuli nila kahit labag sa batas o baka pinapatay pa nila. Diba? Anong sabi nila kay Zaldico? Hindi nila titigilan. Kung meron na si Zaldico na asylum na rin, gusto pa rin nila hulihin. Gusto nila, meron pa nga sinabi si Pokido. Okay? Ito si John Wick, bago ngayong araw. Sabi niya, kung kailangan daw niyang lumuhod sa Interpol para mabigyan ng red notice si Zaldico, gagawin niya? Bakit ka luluhod? It's like saying kung luhod lang. Di ba? Ano tawag dito? Ano tawag dyan? Figure of speech. Kung kailangan daw niyang lumuhod. Pero it's like literal. So kung kaya ni John Wick nakasabwat din sa pangingidnap kay PRRD, magkakasabwat din sila dito. Kung kaya niyang lumuhod, bakit ka luluhod kung pwede ka naman magbayad ng maleta na kukunin mo sa kaba ng bayan? Right? So ibig sabihin, desperado silang kunin si Zaldico. Dahil si Zaldico, ang pinakamalupit na eyewitness, okay, na star witness, state witness, na nagsabi na ang mastermind sa pagnanakaw ng pera ng bayan ay si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, si Pangandaman, si Bersamin, at lahat ng kasabwat nila. Kaya gusto nilang makuha si Zaldico. It's either, gusto nilang mauwi, baka patayin na nila si Zaldico sa Pilipinas dahil sinasabi naman ni Zaldico yan. Kaya ayaw niyang umuwi kasi papatayin siya. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Now what? Tingnan lang natin to. Ano to mga bagong tingnan mo, pati pala yung si Matibag, dumating sa, pumunta sa Senate. Ayan, Ayan. Nasa Senate palang gago, Pero hindi siya, sabi to, NBI Director Matibag, arrives at the Senate but was not allowed to enter. Dapat lang! Senator Bato, wag kang aalis dyan. Pero pag pinilit ka nila, it's your call. Pag pinilit ka nila, huwag mong hahayaang makidnap ka. You stay there. Marami nagmamahal sa'yo. Pumunta kayo dyan. Yung mga nagmamahal sa mga Duterte, not only kay Senator Bato. Ako, sabi ko sa'yo, may mga nagsasalta ako, may nagkukomento ako, kritiko ako, kahit sino, Duterte ka man, na senador or what. Pero, para ako sa tama. Hindi ako papayag na, di ba, naalala nyo yan, nagsasagutan kami ni Senator Bato during the Pulburon hearing. Tiyatong ko pa nga siya noon. Senator Bato, bayad ka ba ni Lisa Tanas? Kasi nga, dismayado ako na gusto ko ipatawag nila si Lisa Tanas at si Bangag during that PIDEA leaks hearing. Yun yung emotion ko at yun yung assessment ko during the time. Di ba? But it's not, hindi ibig sabihin na ako ay galit na galit kay Bato. Ang inaano ko lang yung moment na yun na kailangan sanang nandoon si Lisa Tanas at si Bangag na sila ay pulboronic addict, di ba? Yung expose ni Morales. O, tignan mo. Sinabi ni Amy Marcos na addict talaga si Bangag. So, yun yung kinagagal ko. But this time, hindi ko siya kalaban.
Ang sa atin lang nasa tama tayo, hindi porket magkakaalyansa tayo, ay pag may mali yung isang senador na sinusuportahan natin, eh tatango-tango tayo. Hindi po pwede yun kay Maharlika. But ganun pa man, ito, sabi ng former Senator Trillanes Supot, says the ICC warrant of arrest against De La Rosa was issued in November 2025 and was transmitted to the Philippine Center of Transnational Crime today after De La Rosa surfaced. See? Kung totoo itong sinasabi niya, sinungaling si Remulla, si John Vic, sinungaling silang lahat. Bakit kailangan nilang magsinungaling? Tapos, yung nag-release ng statement, I don't know kung sinong yawa na yon, na from the ICC na kinonfirm niya na wala pa daw warrant of arrest from the ICC. Yan, isa yan sa mga grounds na dapat talaga yung ICC na yan, putang inang yan, ipasara na yung mga hayop na yan. Oh, anong sabi dito? Okay, De La Rosa under Senate Protective Custody. Alright na. Inilagay si Senator De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado kasunod ng motion ni Senator Rodante Marcoleta ngayong mga Mayo 11. I move that Senator Bato be placed under Senate protective custody until he's able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself and until this institution is also able to do just the same. Tama. So kayo dyan namang sumusuporta kay Senator Bato, mga Bisaya, okay? Suportahan ako, nananawagan ako. Suportahan natin siya dahil hindi ako papayag na makidnap siya. Kung meron tayong remedyo, ayoko siyang makidnap katulad ng ginawa nila kay PRRD. Kailangan natin siya proteksyonan. Dahil kung si Senator Bato, si Pangulong Duterte ay kinidnap nila, o kikidnapin si Senator Bato, sino ka? Sino ako? Bakit ganito yung reaction ko? Dahil ako, may pinadalang assassin sa mga bangag na yan. Papatayin din nila ako. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo? Pag ako nasa momentong yun, sa moment na yun, na ihilain ako at mamamatay din naman ako, pahirapan nila ako, tutorturin nila ako, it's either sila o ako. Ganun lang ang buhay. Patay kung patay, lahat tayo mamamatay. Hindi ko hayaan na magwagi itong demonyong si Lisa Marcos, si Marcos Jr. na adik magnanakaw, yung putang inang dalawang yan. Lahat ng pamilya niyang hayop na yan. Let's protect Senator Bato. Kailangan ninyo siyang gwardyahan dyan. Huwag niyong hayaan itong support na si Trillanes, itong si Matibag, na isakay nila sa eroplano. Utos yan ni Marcos Jr. Yan ang utos ni Marcos Jr. Kay tawag dito sa mga Remulla, kay Bersamin na isakay na sa eroplano, isakay na yan, isakay na. Kahit labag sa batas. Yan mga kababayan. Emotional si Senator. Emotional talaga si Senator Bato. May mga lalaki talagang emotional. Okay? Naging emotional si Senator Bato habang nasa session hall ng Senate. Ano sabi niya dito? Tingnan natin. Ito yung kanina. Kasi nasugatan siya, yung kanina pa pala yan. Alright, so ba't ganun pa man, napanood yun na siguro yon. Ayan yung ginagamot siya, yung sugat niya, dahil nga nakipag-wrestling siya, kanina pa yan, napanood na natin yan. Alright, ngayon, mga kababayan, ito na yung sitwasyon. Imagine niyo, imbis na asikasuhin ng putang inang gobyerno ni Marcos ang problema ng Pilipinas, walang makain ng Pilipino, ang taas ng crime, ang taas ng bilihin, ang taas pa rin ng gas, dahil sa hoarding, dahil sa pakikipagsabwatan ng mga oligarko niya, mga kaibigan na pinagkikitaan nila na ayon nga kay Senator Marcoleta, it's like 3 billion, is it a month? A day. Di ba? 3 billion ang kinikita ng mga hayop na yan. Dahil sa old stocks. Okay? Old stocks na mga gas, na mga crudo, na mga, na binenta nila sa dobling presyo. Yan ngayon, mga kababayan. So, I don't know, sabi naman natin, lahat ng bagay sa mundong ito ay may reason. So, kung ano man ang nangyayari ito, may dahilan. Senator Bato, huwag kang umalis dyan sa Senate. Kung meron lang akong helipad, papadalang kita ng helipad. Kukunin kita, dadalang kita sa island. Diba? But seryosong usapan,
wag na wag niyong hahayaan na madukot si Senator Bato. Wag niyong hayaan dahil mukha na tayong katawa-tawa at wala nang magiging matatakot na itong mga, kahit ikaw, military ka o whoever ka ngayon, pwede kang itapon ng mga bangag, pwede kang nang ipakidnap. At ibig sabihin, wala nang saysay mamuhay sa Pilipinas. Kasi ang nagro-rule na sa atin, hindi na Pilipino. Makipagsabuatan ka lang sa ICC, pwede ka naman dukot ng tao. Di ba? Yan ang gustong gawin ng NBI noon sa akin. I think they're still working. Na makipag-ugnayan daw sa Interpol ako. Di ba? Tinaman ako ng mga kaso dyan. Imagine mo yung pagpapakita ko, yung pasabog ko na pulburon video, yun ang pasabog. Patay Gutom Network. Di ba? Yung mga pasabog nyo, putang inang pasabog na yan, balita na yun. Hindi pag once na nabalita na sa dyaryo, nabalita na sa mga mainstream media, hindi na pasabog ang tawag doon. Ang tawag doon ay recycled news. Mga bobo. Kahit magbasa-basa, mag-arte-arte pa kayo mga English, mga kabigaan. Diba? Ang patay gutom, nagbiga-biga, nagbali-balita, ng buka-buka. Diba? Puro kaputahan na lang. Ito na naman laban ni Maharlika. Ito na lang ba ang laban natin everyday sa Pilipinas? Wala, puro panggigipit. Kaya kayo dyan, nung nasa Cebu kayo, although okay naman na nag-gather kayo dyan, don't expect na magkakaroon pa ng 2028 election. So, ganito, na nangingidnap sila, hindi malabo na mawawalan na hindi magkakaroon o walang election sa 2028. Kung kaya nilang mangidnap harap-harapan, kaya din nilang wag magkaroon ng election harap-harapan. So it's your choice. To fight for your rights, to fight for your country, manindigan at patalsikin ang mga adik, or mamuhay kayo sa ganyang puro takot. Puro panggigipit sa mga nagninegosyo. Puro pang what? Puro pang gagago. Pag nanakaw, ano pa ba? Paulit-ulit na naman eh. Ang tunay na magnanakaw si Marcos Jr. Kaya nga, good thing na napalitan na ang leadership para matuloy-tuloy na ni Senator Marcoleta ang pagpapa-imbestiga diyan sa flood control na yan. Yan ang magandang nangyari ngayon. End na yung bendalo ni Bangag. Oh, yes. Okay, sana mag-end na. Right? Kasi talagang sobrang binibend nila yung batas. Maawa kayo sa bayan ninyo. Grabe na kademonyo itong si Marcos Jr. Dapat na silang tapusin sa kanilang pagnanakaw. Dapat na silang wakasan, kaya gigil na gigil sila kay Inday Sara. At saka hindi naman nila ang problema kasi, okay, nag-expect tayo, okay, magkaroon ng 2028 election. Di ba? Pinaliwanag na yan, I don't know, si Harry ba o si Respicio, sino pa, mga magagag na abogado na, let's say for example, si Soto pa, ang Senate President, tapos tutuluyan nila si Inday Sara, before pa sila magkaroon ng final decision, pwede mag-resign si Inday Sara, di ba? Then, she can run sa 2028. Isang option yon. Pero sabi ko nga, syempre ayaw natin ma-impeach si Inday Sara. Pero kung worst case scenario na mangyari yon, may option pa rin tayo. Di ba? Pero, nagwagi sila sa pag-impeach. Pero hindi sila magwawagi na ihaharangin nila yung pagtakbo ni Inday Sara. Meron pa naman tayong baste. Di ba? Hindi naman siguro nila mapapatay yung magkapatid unless na uubusin nila lahat. At hindi naman siguro kapayo papayag na papatayin ng Bangag administration si Inday Sara at si Baste, di ba? So ngayon, mga kababayan, malabo na. Ako, masasabi ko ngayon, 100% na. Di ba? Kailangan positive tayo. Dapat optimistic ka, di ba? So positive na hindi na mai-impeach si Inday Sara dyan sa Senado. Yes, alam natin, dyan sa maleta kongresista, bayad yung mga putang inang yan eh. Kaya kung harangin nila si Leviste sa pagsasalita, kina-question sila, talagang demonyo to. Alam mo, sabi ko nga kanina, kailan pa kaya matatapos tong mga to? Yung 200 plus na bumoto, sana wag na magising yung mga putang inang yan. Sana bangungutin na silang lahat para matapos na. Dahil yung sa MOOE pa lang,
billions and billions of people's money. Nagpapasarap sila, ito na naman tayo, nagpapasarap sila, buwan-buwan, milyon-milyon, may cold cash, na may cash pa, lump sum pa na binibigay, samantalang kayo. Ulitin ko, pupunta lang kayo, lalabas kayo ng ibang bansa, yung iba naman, totoo naman talaga na nagtuturista at nagbabaka sakali sana na makalabas ng bayan para naman makatakas sa kahirapan. Pero ulitin natin, sa airport pa lang, hinaharang na kayo. Sa airport pa lang, mga kababayan, pinagkikilan na kayo, ini-extort na kayo. Ito ang makabagong administrasyon. Extortion, bribery, addictus, lahat na, sabi ko nga, matagal na natin yan. Okay? Matagal na natin yan. In-expose 2023 pa. Ang pasabog ni Maharlika about sa flood control, ako ang unang nagpasabog at hindi itong mga bagong saltang nagpapapansin para makapag-extort ng pera. Dito sa channel natin, walang bayad. Buhay ang kapalit. Dahil sa ngalan ng pagtakas ninyo sana sa kahirapan. Kaya nga ako na ang pinakamasayang nilalang sa buong mundo kapag natapos na ang istorya ng mga magnanakaw na si Marcos Jr. kasama ang mga taong nasa likod nila. Pananagutin natin silang lahat. Or kulamin na lang natin sila lahat. Sana mayroong kulam. Yes, sabi ni Moonstar, abolish Congress. Yes, pati sa pamilya for generations and consequence sa sala, sabi ni Madge, di ba? Sabi ng INC, according to Cathy Binag, may nakuha siyang information, nang buboto sa impeachment ni Inday Sara up to fourth generation, ay hindi susuportahan ng INC. I hope, excuse me, I hope, yun nga, yun ang mga, pero don't worry mga palangga. Excuse me, don't worry, hindi na ma-impeach yung Inday Sara. Hindi yan ma-impeach. Sa takbo ngayon, hindi na ma-impeach, pero hindi pa rin titigil ang mga hayop. Gagawa pa rin sila, kaya lagi ako nag-aalala kay Inday pag nandiyan dyan sa Netherlands, kasi medyo parang feeling ni Inday, taga-Netherlands siya dyan, palakad-lakad lang yan dyan, ipabas-bas lang siya. Di ba, wala namang bodyguard yan na isang batalyon, katulad ni Bangag. So, Day, mag-ingat ka. VP, please take care of yourself. Stay safe. Keep safe. Yun lang ang dasal namin. And stay pretty. Alam naman natin yan lang yun yung power mo. And you know, of course, your track record, your experience, your talino and everything. Diba? Doon lang sa alindog mo, wala sila noon. Kaya naman gustong-gusto kanilang gurgurin. Gusto-gusto tayong gurgurin. Mga hayop, diba? Ano pang mga bago? Tingnan ko ano nagkakagulo doon. Nagkakagulo na ba? Wala naman pong ganong usapan na harangin. Gusto kong maging impartial tayo sa mga kasamahan ko dito. Ano to? Si Senator Bongo. Ano sabi niya? Ginit ni Bongo na wala man ng plano ang Duterte Black sa Senado na harangin ang pag-convene ng Senado. Harangin nyo na! Ano yan? Senator Bongo, harangin nyo na. Kayo nga, kinikidnap eh. Huwag na tayo magbait-baitan sa mga to. Naku, harangin nyo na. Kung may kakayahan kayong harangin, harangin nyo. Tapos kayo, kikidnapin? Yung kabaro natin, kikidnapin? Harangin nyo na yan. Tangina, inuutos ko. Kayo ay naatasan ko, harangin nyo yung pag-convene ng impeachment na yan, which is malabo na yan. Diba? Ano pa? Wag yung, ito pa daw. Ito pala, habulan sa Senado, Aba, ito, 24 minutes, mayroon na palang picture. Ayan, nakita niyo na ba to? Ayan pala, ayan si Senator Bato. Nakaputi siya, Teka, ulo niya yan, ito. Aba, grabe pala talaga ginawa sa kanya, kidnapping, Dapat kasuhan niya, nakita niyo yung ulo niya, di ba? Napakit sa sagdan. My God! Demonyo talaga sila, Kidnapping, ayan, yung mga nasa likod niya. Kidnapping talaga to, mga kababayan. Mananagot talaga to, mga hayop na to. May kalalagyan talaga kayo. Pangingidnap talaga to. Buti na lang malakas si Senator Bato. Ako lang, dapat gaganon ka, Senator Bato. Diba? Mga hayop talaga. May video na, Ana.
So, kidnapan talaga to. Wala na talagang saysay mamuhay sa Pilipinas hanggat nandyan ang bangag administration. Yeah, police talaga matinik. Ako nga, hindi police, matinik si Senator Bato pa. Right? Nakipagpatintero siya. Yeah, buti na lang malakas-lakas pa siya. Kaya medyo diet-diet Senator Bato para mabilis tayong tumakbo. Kaya ako mag-diet na rin ako. Kasi namamagana yung mukha natin sa kakakain ng Mickey Mouse na ano ba yung kinain ko, na waffles. 'Di ba? So magpapayat na tayo kaya kailangan nating lumaban sa mga bangag na to physically kasi itong mga to demonyo, ito unahan lang ang dungan. Alam niyo bang unahan ang dungan? Alam niyo sa laban ng buhay, ako natutunan ko to, hindi ako nagyayabang. Sa pinagdaanan ko sa buhay, okay? Unahan lang ng dungan. I just don't know kung anong dungan sa Tagalog, anong dungan sa Cebuano. Maybe you can translate it. Kapag ginipit ka ng demonyos naka ano mo, randomly, sa daan, sa eskwelahan, o kahit saan, pag ginipit ka, kailangan, mas mabilis ka sa kanila, uunahan mo. Ayan, oh. Grabe, oh. Pinalibutan na pala ng, ang sabi, 4 minutes. National Bureau of Investigation figured in a heated confrontation with Senate security personnel after they were reportedly barred from entering the Senate premises. NBI agents later blocked one of the Senate gates with their vehicle, insisting that if no one was allowed to enter the premises, no one should likewise be allowed to leave. Tignan mo? Hinaharangan na may mga mahabang armas sila. So ano to, gyera na sa Pilipinas? At mapalagan nyo to na ginagamit na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang may utos nito, mga kababayan. Hindi mag-aakto ang NBI, tandaan ninyo, inappoint yan sila. Si Matibag para mangharas. Yan, mahabang baril. Teka, tignan natin. Tignan natin, mga kababayan. Papakita ko sa inyo. Okay? Ganito na ang bayan natin. Mag-monitor tayo. Maybe. Okay? Mukhang may gurgura. Nakakatakot ito. Nakakatakot ito kung manggugurgur sila, papatayin nila yung tao. Ayan, tignan nyo. Ayan, may mahabang baril. Tignan natin, mga kababayan. Ganito ang nangyayari ngayon. Ayan. Nakita nyo? Asa ba yun? Ito live. Ito ba yun? Live. Ito live. Tika lang. C. Hindi. Si ano yung kumarap. Allow a senator 4 for minutes. justifiable reasons. Teka, wait. Just now, okay, 4 minutes. Ito. Yung kanina palabas-pasok yung PSPG yun. Ayan, mga kababayan. Masama kami. Di ba? Yung kanina palabas-pasok yung PSPG yun. Yung sinasabing Nakita nyo? Kaya nga tiyatag kanina namin palabas-pasok yung PSPG dyan. bawal bang pumasok kahit sino. Ano pare? Kasi ang concern namin, may tao di kami sa loob. Pare-pares na natin ginagawa trabaho natin. Papatay talaga sila ng tao. Kanina pa kami nag-observe dito. Pinipili niyo pinapapasok, pinipili niyo pinapalabas. Yung ano namin. Demonyo talaga itong putang inang mga to. May mga mahabang baril dyan. Kaya kanya, ayan, napapatay talaga ng tao itong mga to. Napapatayin talaga sila. Nakita nyo? Utos yan ni Marcos Jr. Ganyan na ang bayan ninyo. Tignan mo, may mga mahabang baril. Papatay sila ng tao. Tignan nyo yung mga hayop na yan. Utos siya ni Marcos Jr. na kidnapin si Senator Bato. Putang inang to mga to. Ito na ba? Ito ba ang Pilipinas na mahal? Yan ang gobyerno nyo? Meron ba dyan? Meron bang yan nakita nyo? May mga baril? Oh my God! Talagang papatayin. Gugurgurin nila? Dudukutin nila si Senator Bato? Nakita niyo mga kababayan? Armalite ba tao? Doon? Abuse of power. Walang kredibilidad ang NBI. Mga kababayan, ang nagtutos lahat nito, sabi ko nga sa inyo, walang iba kung hindi si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Alright? Ayan, ito pa. Ito pa ang hayop na to.
Ayan yung matibag Sir, na anong yan. information niyo po dun sa basement, sir? Nangyari po ba talaga yun? Dati. Confirm po ba yung kumusta sa basement? Utos na yan. Utos ni Bangag Sir, yan. anong information niyo po dun sa basement, sir? Nangyari po ba talaga yun? Tingnan niya namin. Wala pa kami information, kaya kami papasok. Opo. Sir, naka-lockdown. Paano po kayo makakapasok? Director, as lang possibility na baka hindi na Oh my God. Sir, yung ICC, Mga matay tao talaga itong mga hayop na to. Check lang. Director! Immunity as a senator. Hindi, teka nga, baka nga kami, di pa pasukin eh. Ito yan lang namin, ha? Kasama ko si General Manantan sa Pilipinas. Natakutin din na itong mga gwardiya na to. Copy ng ICC warrant. Natakutin nila yan. Tingnan nga namin kung anong meron Ano dito. ba itong mga gwardiya dyan? Mga sundalo din ba yan? Mukhang willing silang pumatay ngayong araw eh. Wala. Standby lang. Standby daw kami. Standby tayo pare-parehas. Mukhang may papatayin sila Sir, ngayong anong araw. information niyo po dun sa Ano sa basement? tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Ano ang komento ninyo? Ganito ka-demonyo. Yes, J3, ganito ka-demonyo ang Marcos Jr. Now what? Tignan natin. Grabe, papatay at papatay talaga sila. Or mangingidnap at mangingidnap sila. Ano to? Oh. Senate Sergeant at Arms naghain ng resignation sa gitna ng planong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Na-pressure na to ang Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, na-pressure ito, inutusan ito na kapag hindi isinuko si Bato, kaya nag-resign na to, hindi na kinaya. Hindi naman tayo tanga. Kayo mga military, hindi kayo tanga. Bakit magre-resign ang Senate Sergeant at Arms? Pinressure ito na i-presenta si Bato kaso hindi kaya ng konsensya niya, kaya pinili na lang niyang mag-resign. As simple as that. Nilantad, sabi dito, nilantad ni bagong Senate President Alan Cayetano na nagbitiw na sa tungkulin ang Senate Sergeant at Arms. Nangyari yan sa gitna ng planong pag-aresto kay Senator Bato. Ganon ang pangyayari ngayon. Mga hayop talaga. Sabi ni Senator Marcoleta, Italianis na ba ang ICC? Yan ang tanong ko kanina. What is the authority in executing, for example, in an agreement that is issued? As far as I know, Mr. President, the counterpart of the Interpol, which is the certain arm of the ICC, in executing the Interpol's counterpart in this country is PCPC, which is Yeah. Center for Transnational Crimes. Bakit? Yeah, bakit? Bakit si Italianis? It used to be under the office of the president and under the control and supervision of the NAPOLCOM. But I think it's now under the control of the DID. Ayos talaga itong mga to. So, my question is, how come that Ito. Ito. NBI is changing? Okay, alam na natin na binigyan siya ng protective order. Ito mga kababayan, ang video. Here we go. Here we go. Ayan, tingnan natin. Ayan. Tumakbo siya. May baril? Ano yan? Ayan, ano yan? Mga, okay. Ay, baril Oh. Ayun yung mga humahabol Nakita niyo? Mabuti lang, mabilis tumakbo si Senator Bato Nakaakyat na sa stairs. Nakita niyo yan? Talagang mga demonyo talaga to, mga kababayan. Ganyan ang mga kriminal. Nadapa pa pala si Senator Bato doon, Kaya siguro na ano yung kamay niya. Ayun, tingnan mo. My God. Nakita nyo? Nakakagalit talaga. Nakakagalit, mga kababayan. I think inulit na yan. Ayan, nakakagalit.
So ganyan ngayon. Dapat protektahan si Senator Bato. Ganyan ngayon ang sitwasyon ng bayan ninyo, mga palangga. Talagang ang demonyong Marcos ang nasa likod niyan. Wala nang iba kundi iyang hayop. At ganun pa man, sana lumabas ang taong bayan, lumabas ang mga dapat lumabas para ipagtanggol ang ating batas, ipagtanggol ang mga biktima ng kidnapping o kikidnapin nila katulad ni Senator Bato. Wala pong ibang nag-utos niyan. Hindi yan mangyayari kung hindi utos ni Liza Marcos at ni Marcos Jr. You have to do something. And Senator Bato, we are praying for you. I support you. We support you. Ayaw ka namin makidnap. Huwag kang umalis dyan. You know, kung ano ang dapat mong gawin. At sa mga nagmamahal kay Senator Bato, sana alam nyo rin kung anong dapat nyong gawin. Tama na, sobra na tong mga hayop na ito. Ang dapat makulong, mabitay, maaresto ay si Marcos Jr., si Lisa Tanas at ang 10 ng pamilya niya, buong pamilya niya at ang mga kasabwat nilang nagnanakaw sa Pilipino everyday ng male-maleta